So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. Okay, so nandito ulit ako, Mamay Love Advice, upang mag-share at magbigay na naman sa inyo ng ilang mga tips tungkol sa buhay pag-ibig. Okay, so mga love advice po ang akin yung sinishare dito. Kaya kung ikaw man is baguhan or babago pa lamang dito sa channel ko at gusto mo yung way ko ng pag-share ng idea, pag-share ko ng love advice, isa lang ang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa inyo. So ngayong gabi mga kamamay, isang advice ito na medyo malungkot para sa ating mga subscribers. It's either lalaki o babae, bakla or tomboy. Sa lahat na po ito, so kinakategorize ko po ito na para sa lahat. So magiging topic natin ngayong gabi is mga sign na malapit ka ng iwan ng partner mo. Okay? So medyo malungkot lang ito, pero ang point ko lang dito is gusto ko lang bigyan kayo ng idea. Okay? Kung sa tingin mo, kung sa tingin nyo, nararamdaman nyo itong mga tips na ibibigay ko, so pwede po kayong hindi na mabigla or hindi na kayo masurprise na baka isang araw iwanan kayo. Possible, nasa sa inyo rin naman yung problema. Baka mamaya, meron kang mga bagay na hindi mo itinitigil, inihinto, kahit na sabihin niya sa'yo. Pero itong video ito is mga sign na malapit ka ng iwan ng partner mo o ng isang taong mahal mo sa buhay. Kaya kung gusto mong malaman itong mga tips kong ito, tumuto ka lang at tapusin mo yung video ito. Para sa ganon, bago pa mapunta doon sa result na iwanan ka is makapag-adjust ka na kaagad. Okay? Kung nagkukulang ka sa ganito, pwedeng i-adjust mo na agad yung sarili mo. Pwedeng punan mo kaagad. Wala pa man doon sa pinaka-result, at least pag nalaman mo dito, mabigyan mo agad ng actions, mabigyan mo agad ng countermeasures. Okay? So huwag natin masyadong patagalin pa. So number 1 tips na malapit ka ng iwan ng partner mo is ayaw ka na niyang kausapin. Okay? So pag sinabing ayaw ka na niyang kausapin, hindi na kayo nagkakaroon ng magandang usapan. Yung usapan bang klaro ang lahat? Lagi nang hindi malinaw, lagi nang hindi mo siya maintindihan sa lahat ng bagay. Kahit na gusto mong kausapin siya, siya naman mismo yung umiiwas sa'yo. Okay? Hindi na siya nagtitiwala sa kung ano mang gusto mong sabihin sa kanya. Hindi na siya nakikinig sa mga gustong sabihin mo sa kanya. And ayaw na rin niyang pahintulutan ka na mag-explain sa kanya, kaya umiiwas na lamang siya. So kapag ganyan ng partner ninyo, yung tipong ayaw ka na niyang kausapin, ayaw na niyang makinig sa'yo, so isang sign yan na malapit ka na niyang iwanan. So number 2, lagi siyang galit at iritado sa'yo. Lahat ng bagay, kahit maliit lang na bagay, madali siyang magalit, madali siyang mairita, lalong-lalo na sa iyo. Kahit wala ka namang ginagawang mali, kahit wala ka namang ginagawang nakakagalit, is madali siyang mairita sa iyo. So kahit maliliit na bagay, pinapalaki niya. Konting away, konting tampo, pinapalaki niya. So, wala ka ng lugaran sa buhay niya kapag kaganyan. Okay? Lahat na lang ng gawin mo mali sa kanyang paningin. Kaya, yan yung number 2 ko tips ko sa inyo. Kapag ang dali niyang magalit, ang dali niyang mairita, sign din yan na malapit na siyang, okay, makipaghiwalay sa iyo. So, number 3. Eto, kadalasan talaga itong nangyayari. Hindi na siya nagsiselos kagaya ng dati. Kung dati may lumapit lang sa iyo na lalaki, nagsiselos na agad siya. May lumapit lang sa iyo na lalaki para kausapin ka, okay, panting na kagad yung tenga niya. Pero ngayon, mapapansin mo na kahit sino pa mang lalaki ang kausapin mo, kahit saan ka mang pumunta, okay, so hindi na siya nagsiselos. Hindi ka na makakaramdam ng concern sa kanya. Pinapabayaan ka na niya sa mga bagay-bagay. So sa madaling sabi, wala na po yung concern, wala na po yung jealousy, wala na po yung pag-aalala. So kapag ganyan po yung nararamdaman ninyo sa inyong mga partner, magbilang lang kayo ng ilang linggo, ilang buwan, okay, aalis na siya sa buhay mo. Kaya maging handa kayo mga girls, mga boys, okay, sa mga posibleng mangyari sa mga darating na araw, darating na buwan, kung ganito ang ipinapakita ng inyong mga partner. Kaya kung ako sa inyo,
Gawan nyo kaagad hanggat maaga ng countermeasure ng solusyon upang hindi dumating sa time na iwanan kayo ng inyong mga taong minamahal. Number 4, ginagawa na niya lahat ng ayaw mo. Para lang magkaroon ng reason para magalit ka, para lang magkaroon ng reason upang magtampo ka, ginagawa na niya lahat ng bagay na ayaw mo. Kasi alam mo na magagalit ka sa kanya. Alam mo na magtatampo ka sa kanya. At pag nangyaring magtampo ka sa kanya, ito na yung dahilan niya upang makipaghiwalay sa'yo, makipag-break up sa'yo. So yun yung dahilan niya. Okay? Kaya ginagawa niya yung mga bagay na ayaw mo. Kasi nga, hindi okay sa'yo. Kasi nga, magagalit ka. At pag nagalit ka, mas pabor sa kanya. Kasi magkakaroon siya ng time na makipaghiwalay sa'yo. Number 5, hindi na siya malambing o hindi na siya sweet kagaya ng dati sa'yo. Kung dati, naglalambingan kayo, naghaharutan kayo, okay? So ngayon, sobrang cold na niya. Sobrang lamig na niya. Okay? At higit sa lahat, yung inyong lambingan, yung inyong sweetness, hindi na sa iyo binibigay at sa ibang tao na. So medyo nakakainis lang ito kasi, 'di ba? Dati ang sweet-sweet ninyo, dati ang lambingan ninyo sobra-sobra, pero ngayon hindi na nakikibuan. Okay? Wala na yung lambing, wala na yung kilig. At ang masakit pa dito, sa halip na sa iyo binibigay, nararamdaman niya na nararamdaman nyo na sa iba niya ibinibigay. Well, kapag kaganyan, may bago na siyang nahanap na tao para sa kanyang sarili na magpapasaya sa kanya, well, wala tayong magagawa. Malapit na siyang magpaalam sa iyo, malapit na siyang umalis sa buhay mo. Kaya kung ako sa inyo, kung kaya pang gawan ng paraan, gawan niyo po ng paraan. So mga signs pa lang naman ito, baka kasi mamaya nagkukulang tayo, nagkukulang kayo. So gawan niyo ng paraan. Baka mamaya yung oras niyo kulang, busy kayo sa trabaho, kung ano-anong ginagawa ninyo, hindi niyo nabibigyan ng time ang inyong mga partners. So ugaliin ninyo, natanungin sila. Okay? Alamin sa kanila kung ano ba yung pagkukulang o yung ano ba yung mga bagay na hinahanap nila sa inyo. And last, number 6, hindi na ikaw ang priority. Kung dati, isang yaya mo lang sa kanya na pagsimba, sumasama na agad siya. Pero ngayon, pahirapan pa. Ilang yaya, tapos pagkaurasan na, akala mo sasama, hindi rin pala. Okay? Hindi na kayo yung inuuna. Hindi na ikaw yung inuuna. Okay? So, ang daming dahilan. Ang daming dahilan ang maririnig mo sa kanya. Kaya so ganyan, busy, may ginagawa, may pasok, may trabaho. Hindi niya na magawa ng paraan. Simpleng bagay na dapat ginagawa niya ng paraan, hindi na kagaya ng dati. Tumatanggi na siya at siya na mismo yung lumalayo sa iyo. Yung mga anniversaries ninyo, yung mga birthday dates ninyo, okay, at kung ano-ano pang mga dapat ipag-celebrate na kaarawan, nakakalimutan niya na. Okay, sa madaling sabi, hindi na ikaw yung priority, iba na yung gusto niya sa kanyang buhay. Okay, mga kamamay, alam ko nakakalungkot tong topic na to. Alam ko na isa sa inyo, o hindi ko alam kung marami sa inyo nakakaramdam ng mga ganito, pero isa lang ang sinasabi ko sa inyo, lahat ng bagay may reason. Okay? Kung dumating man o hindi man dumating, lahat ng yan may reason. Kaya kung ako sa inyo, maging mabuting tao lamang kayo, pilitin nyo na huwag magkulang, ibigay nyo lahat ng pagmamahal ninyo, at magtiwala kayo sa inyong mga partners. Kapag ginawa nyo yan, ay magiging maayos ang inyong buhay, magiging maayos ang inyong samahan, at syempre, pinaka-importante sa lahat, ilagay nyo sa inyong pagmamahalan. Okay? Sa sentro ng inyong pagmamahalan, ang ating Diyos. Para sa ganon, magabayan tayo, magabayan kayo ng ating nasa itaas upang gawin o ipaalam sa bawat isa kung ano ba ang tama at hindi dapat tamang gawin. Okay, sa loob ng isang relasyon. Okay? So mga kamamay, kahit pa paano, sana makatulong ang mga video kong ginagawa, especially yung video ito sa ating mga magkakarelasyon. Okay? So para lang magkaroon kayo ng idea.
at magawa nyo ng paraan o ng solusyon kaagad bago pa mahuli ang lahat. Again, this is Mamay Love Advice. So sa mga gustong mag-request ng topic, pwede nyo pong ibaba sa comment section at pipilitin ko po na magawa ng video o magawa ng idea ang inyong katanungan. Okay, sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment din po kayo sa baba, and don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa mas marami pang love advices na maaari kong i-share sa inyo. Once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam.